Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba ng pag-usbong ng spiritualism sa Estados Unidos noong 19th century ay dahil lamang sa isang prank o pagbibiro ng magkapatid sa kanilang nanay? Noong March 1848, ang magkapatid na Maggie at Kate Fox sa Hydesville sa New York ay nag-isip na biruin ng kanilang nanay na meron daw silang mga nakakausap na mga espiritu ng mga taong pumanaw na. At ito'y sa pamamagitan lamang ng mga tunog na nagmumula sa mga dingding at mga furniture. At nang maabutan nga sila ng kanilang nanay, ay kinuwento nila ang patungkol dito. Pero hindi naniwala ang kanilang nanay sa kanila. At para maniwala ito, ay pinakausap nila rito ang isang espiritu. Kung totoo ang sinasabi ng kanyang mga anak o baka pinagtitripan lamang siya ng mga ito. Kaya naman tinanong niya ang espiritu kung ilan ba ang kanyang mga anak. At laking gulat ng nanay ng Fox sisters. Ito'y dahil tama ang sagot ng espiritu. At sakto naman ang pangyayaring iyon ay nasaksihan naman ng isa sa kanilang mga kapitbahay. Dahilan para mabilis na kumalat ang balita na may nangyayaring kababalaghan sa bahay ng mga Fox. Pero ang hindi nila alam, ang mga tunog palang iyon ay nagmumula lamang pala sa pagpapalagatok ng mga buto sa iba't ibang parte ng katawan ng magkapatid. At ang ganitong gawain nila ay inamin din naman nila makalipas ang 40 taon noong 1888. Mabalik tayo sa kwento. At dahil nga kumalat na ang balitang iyon, ay lalo nang lumala ang sitwasyon. Dahil marami na ang nag-iisip at agad na itinuring na spiritual medium ang magkapatid na Fox. Dahil sa kaya nga nilang kumausap ng mga yumao na. Dahil dito ay pinanindigan na lamang ng magkapatid ang pagiging medium na iyon. At makalipas ang ilang mga araw ay tumira sila sa kanilang nakakatandang kapatid o sa kanilang ate na si Leia. At dahil dito ay sinamantala naman itong si Leia na pagkakitaan ng sitwasyon o ang kanyang mga kapatid. Noong 1849 sa Rochester Corinthian Hall ay ipinamalas ng magkapatid na Maggie at Kate ang kanilang kakayahan na kumausap ng patay. Ito ay sa harapan ng 400 katao at nagbayad pa ang mga ito sa kanila. Dahil dito ay hindi lang sa chismis kumalat ang balita patungkol sa magkapatid dahil nadyaryo pa sila. Dahilan para sila ay maimbitahan at magkaroon pa sila ng mga public demonstration. Pero syempre, hindi mawawala ang mga tututol dito at magsasabing fake daw ito. At meron pa nga sa mga ito ay tama ang hula na pinapatunog lang ng magkapatid ang kanilang mga joints. Pero sa kabila nito ay marami pa rin ang na-scam at nagpatuloy sa paniniwala sa kanila. Hanggang sa paglipas nga ng mga araw ay nagsulputan na rin ang mga nagkiklaim na sila man din ay mga medium din daw at may kakayahan din kumausap ng patay. Naging instant negosyo o hanap buhay ang pagiging medium sa panahong iyon. Dahil syempre instant money nga naman. At dito na nga rin sinasabing sumibol ang era ng spiritualism. Pero sa bandang huli ay matutuklasan din ng lahat ang katotohanan. At mismo itong si Margaret Fox pa ang aamin nito na hindi nga totoo ang kanilang mga ginagawa o ang pagkausap sa patay. Ginawa lang nila iyon para pagkapirahan. Pero alam nyo ba na nagpatuloy pa rin naman ang spiritualism movement at lalo pa itong sumigla. Alam mo ba na kung ang pag-uusapan ay geographical position o ang lokasyon ng Statue of Liberty ay hindi talaga ito nasa New York, kung hindi ito ay nasa New Jersey. Ang Statue of Liberty ay isa sa pinakakilalang landmark sa Estados Unidos, kung saan ay sumisimbolo ito ng kalayaan at demokrasya. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng relasyon ng bansang Pransya at ng Estados Unidos na nagsimula sa panahon pa ng American Revolution. Pero sa paglipas ng taon ay marami ang nagtatalo at naguguluhan kung nasa ang states ba talaga ang Statue of Liberty.
Sa mabilis at direktang sagot, at kung ang pag-uusapan ay legalidad talaga, ang Statue of Liberty ay bahagi talaga ng New York City. Pero alam nyo ba na sa kabila nito, ang mismong pinaglalagyan pala ng estatwa at ang mga tubig na nakapaligid dito ay nasasakupan pala ng estado ng New Jersey. Pero paano ito nangyari? Noong 19th century kasi, exactly 1834, ay nagkaroon ng kasunduan ang New York at ang New Jersey. Ito ay sa ownership o pamamahala nga ng Statue of Liberty. Ang estatwa kasi na itayo sa dating Bedloe Island na ngayon ay Liberty Island na mas malapit sa New Jersey. At syempre ang isla ay sakop din talaga ng New Jersey. At dito na nga ay iral ang kasunduan na kahit pa nasa proximity ng New Jersey ang Liberty Island ay mananatiling ito'y pag-aari ng New York State. Noon pa man kasi ay magkatuwang na talaga ang dalawang estado sa pagpapahalaga at pag-iingat sa nasabing simbolo ng kalayaan. Sa ngayon ito ay minamanage at miniminti na ng National Park Service sa ilalim ng New York. At ang mga lugar naman na nakapaikot dito ay miniminti na naman at minamanage naman ng New Jersey. Alam mo ba na ang kwento ng bayani ng mga Swiss na si William Tell ay sinasabi ng mga historian na nag-originate daw talaga sa Norse mythology at hindi raw ito totoo. Bagaman pinaniniwalaan kasi ng karamihan na ito ay tunay. Kung aalamin natin ang kwento nitong si William Tell, siya ay isang folk hero ng Switzerland. Isang lalaki na sanay sa kabundukan at napakagaling gumamit ng crossbow. Kung saan ay makakabangga niya o makakaharap ang isang makapangyarihan at masamang tao na si Albert Kessler. Gusto nitong si Kessler na igalang siya at yukuran ng lahat ng mga makakasalubong niya at ng mga dadaan sa kanyang harapan. Kumbaga sa atin ay para siyang siga at napaka-impluwensyang tao. At bukod dito ay kinatatakutan din siya dahil sa kanyang kalupitan. Pero iba itong si William Tell. Dahil hindi raw siya natatakot dito, lalo na't alam niya sa kanyang sarili na kaya niyang pumalag. Kaya naman isang pagkakataon nang makasalubong niya itong si Kessler, ay hindi niya ito niyukuran at hindi rin siya nagpakita ng paggalang dito o pagbati. Kaya naman galit na galit ito sa kanya. At bilang kaparusahan niya raw, at nang malaman itong si Kessler na magaling pala sa crossbow, itong si William Tell, ay binigyan niya ito ng isang matinding pagsubok na kailangan niya raw matamaan gamit ang crossbow ang isang mansanas na nakapatong sa ulo ng kanya mismong anak at medyo malayo ang distansya. Bagaman delikado at nakataya ang buhay ng kanyang anak, ipinakita nitong si William na kayang-kaya niya ang pagsubok na iyon at nagawa niya nga itong malampasan. Matapos iyon ay sinasabing naghiganti pa itong si William kay Kessler at pinaslang niya ito. Kaya naman laking tuwa raw ng mga mamamayan at nawala na ang malupit na taong nagpapahirap sa kanila. At idiniklara nga itong si William Tell na kanilang bayani. Pero alam nyo ba na sa pag-aaral ng mga makabagong historian ay wala naman daw talagang nag-exist na William Tell. Ito'y sa mga sinaunang kasaysayan ng mga Swiss o kahit pa mismo sa panahon nitong si William Tell noong early 14th century. Bagkus ay ilang mga tala ang lumitaw, nakahawig ng nasabing kwento ng kabayanihan nitong si William Tell. At isa na nga rito ay ang kwentong galing sa mga Vikings. At ito'y sinasabing nagmula pa noong 10th century pa. At sinasabing ang kwento raw na ito ay nabitbit lamang ng mga manlalakbay o ng mga pilgrim. Ito'y mula sa ibang bahagi ng Europa patungo sa Switzerland. Pero sa kabila nito, noong 16th century kasi ay naisulat na ng mga scholars ang kwento nitong si William Tell. At para sa kanila, siya raw talaga ay tunay. Alam mo ba na ang bayan ng Lalibela sa Lasta Amhara region ng bansang Ethiopia ay nakilala dahil sa mga batong inukit para gawing simbahan? Kaya naman ang kabuuan ng Lalibela ay masasabing parang nasa panahon pa rin ng medieval. Para sa mga Kristiyano, ang Lalibela ay ang isa sa pinakabanal na lugar
at sinasabing pangalawa lamang ito sa Aksum. Pero kumpara daw sa Aksum, ang mga naninirahan sa Lalibela, halos lahat daw ay mga Orthodox Christian. Sinasabing ginawa ang mga simbahan sa lugar mula 7 hanggang 13th centuries. At ang karamihan dito ay sa pamumuno nitong si Haring Gabri Mezquel Lalibela. Ang lugar na ito ay isa sa mga kahanga-hangang religious sanctuary na idineklarang World Heritage Site noong 1978. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!